sumayubay ang iyong katawan, hindi tumigis ang iyong banal na dugo doon, wala po kami ngayon dito, O Diyos. Kaya salamat po ng maraming. Minsan pa, O Diyos, sa iyong pinakamataas na papuri, pagsapag pagdakila, sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesucristo, ang lahat ng ito'y sinabot, dinalangin namin sa pamamagitan ng mga awitin nito, sa gamay at patnubay ng Banal na Espiritu Santo. Amen. 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 Tayo na po ay makakaupo. Napakagandang awitin. Salamat, Pastora Sonia, at sa iyong mga yuk na patuloy na nagpapagamit sa ating Panginoon. Amen. Na-bless po ba tayo sa ating awitin, mga kapatid? Amen. Kung na-bless kayo, mga kapatid, dapat lang na magpasalamat kayo ngayon sa Panginoon. Amen. Sino ang magpapasalamat sa Panginoon? No? Tahimik agad sila, oh. Men, tayo na tayo, mga kapatid. Dapat laging sa magpapasalamat. Yan. Sa last night, tatawag na ako sa last night, ha? Magandang gabi po, at God be the glory. Tunay na po ng ating Panginoon is a great provider. Nangyari sa buhay ko na bawat yang na walang notebook ang aking bunso, and sa dinig may nagbigay sa school. And then, pwede sa school ay biglang nagbigay sila sa ating dito kanina. Tunay na nanyan si Lord sa pangin mo na namin. So, maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lang po ang pagpapasalamat. Amen. Diba? Madamdamin pag nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi damang-dama mo yung kabutihan ng Lord sa atin. Kaya tayo minsan ay naiiyak. Ang ating Sister Emma, ang kanya daw anak ay nabigyan na ng mga notebook. Tunay nga na ang iba ay ngayong nagpasukan ay yung luma pa rin ang ginagamit. Yung iba naman ay talagang walang pambili. Diba? Kaya mapapalad yung meron. Kaya kayo mga bata, mag-aral talaga kayo ng mabuti. Kaya nga sa ating palimulang verse ay sabi niya sa 116 awit, verse 2, ako'y kanyang dinirinig, tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumawag, sinasagot niya agad. Amen? Di ba? Hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Amen? Sino pa ang magpapasalamat sa Panginoon? Sa last night natin ay agad tayong magtatawag na. Dapat ready, walang aayaw. Walang ayawan. Hindi pwede. Magtatawag talaga ako. Sino? Oh, mga bata. Rutan, Timothy. Pasalamat. Yan mga anak ko lang yung kinanay, magpasalamat. Ngayon nagtatago. Si Ate Inan muli. Kahit araw-araw magpasalamat sa Panginoon, hindi nagsasawa ang Panginoon. Hindi po ako iiyak. Hindi ko po ito iiyakan. Ito po'y katutuwaan ng lahat. Magpapasalamat po ako sa Panginoon. Dahil kung saan ako, sa 7 months niyang training, para lang nakasampa sa barko. Malapit lang po matapos, isang buwan na lang. Salamat po talaga. Ba? Yung anak niya, 7 months na nagpre-pray. Tayo, 30 days lang. Parang hirap na hirap pa tayo. Diba? Napakabuti ng Lord sa buhay ng kapatid natin na Sister Inan. Sino pa ang magpapasalamat sa Panginoon? Amen. Jazz? Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi bigyan niya po ng pera si Ate. Opera na po kasi.
Inopera po kasi ang tininig po, kapatid po ni Lola Lourdes. Sabi ko po, Lord, bigyan niyo po ng pera si Lola. Bigyan po ng pera si Lola ate. Para po maopera na po siya. Sabi ko po sa sarili ko, gagawin ko lahat para mapagaling po si ate. Nag-chat po ako kila tita ko, sabi ko, si Lola ate po nasa ospital. Bigyan niyo po pwede po, makiramdam po muna ako po sa inyo ng pera, kahit po konti lang po, para po mapera po si Ate Lola. Sabi po nila, wala daw po silang pera, nadala po ako ng pera. Nag-chat po ako sa ibang tao, kaya po, kami po nila mama, nag-chat po kami sa ibang tao, humingi po kami ng tulong. Thank you kay God po kasi nakahanap din po kami ng pera. Sabi ko po kay Ate, ito po, hindi pong tulong po para po sa inyo. Sabi ko ni Ate, maraming salamat kasi tinutulungan mo. Sabi ko, Ate, laban ko lang Ate, hawak at susuko. Kasi po si Ate, grabe na po yung payat niya po. Iba na po yung payat niya. Sobrang punta niya na po. Kailangan na po talaga operahan yung chat niya po. Sabi ko, Lord, huwag niyo po muna kunin si Ate sa akin. Gusto ko po makasama si Ate na matagal. Gusto ko po ipakita po sa kanya na gagraduate po ako. Sabi ko po kay Ate, ipapakita ko sa inyo na nag-graduate po ako. Kasama po kayo sa graduation ko po. Sabi ko po kay Ate, sabi ko sa akin ni Ate, malapit na daw po siya kunin. Sabi ko, Ate, huwag po muna Ate, kasi gusto ko po makasama dito na matagal. Ayoko na mangyari po sa inyo yung nangyari sa inyo ni Lola. Sabi niya po sa akin, Monday, malapit na ako kunin ni Lord. Sabi ko, hindi Ate, hindi, kailangan ka. Dahil sa awa mo, niligpigyan po ako ni Lord. Pinagdasal po ako na wag po muna siyang kunin. Nakala ko po si Ate, pero ngayon po, bumalik po yung sakit niya. Kailangan po ulit siyang operahan. Wala po kami mahanap na pera. Kasi po yung mga tita ko po na nasa ibang bansa, wala din pong pera. Kasi po kapos din po sila dun sa ibang bansa. Sabi ko po, Lord, bigyan niyo po kami ng pera para po kay Ate. Ngayon po naghihintay ko po ako para po mabigyan po para po ma-operahan po si Ate. Pina-check up po si Ate. Babalik po siya ngayong September po. Next week po siya babalik sa doktor. Salamat po kay Lord kasi may nabigay po sa kanya, sa kapitbahay niya po. Thank you po. Men, marami pa siyang sasabihin, pero ganun daw sa yung pastora, Sonia. Men, di ba, okay lang yan na mapahaba. Pero ang magagawa mo lang, anak, ay panalangin sa iyong tita. Manalangin ka, hindi natin hawak ang buhay niya. Hawak ng Panginoon ang buhay ng iyong ate. Pero ipapanalangin mo siya, at yung may kasunduan ka sa Panginoon, dapat tuparin mo yun. Diba? Tulad nga ng topic ko, huwag kang mangangako. Huwag pa bigla-bigla na mangangako sa Panginoon, kasi mahirap pag mangako ka. Kailangan tutuparin mo yan. Kasi yung inano sa Panginoon, pinanalangin mo ay tinupad niya. Kaya yung pangako mo,
tuparin mo ang iyan. Amen? Sino pa po ang magpapasalamat sa Panginoon? Kung wala na, dumako na tayo sa pinakamahalagang topic natin ngayong gabi. Walang iba kundi ang Word of God, pangungunahan nito ni Sister Janet Arcela. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Parang giniginaw. Okay po. Eto na naman po ako. Makikipagsabayan naman ako dun sa mga nag-aral talaga ng Biblia. Sabi ko kay Pastor, baka ako ito ay chapsoy. Kasi hindi pa tayo expert doon sa bagamat ganon. Sabi nga kapag ikay humingi ng gabay sa Panginoon, may explain mo siya. Pero nung 2 days before, after nang inassign sa akin ni Sister Michelle to, nag-isip na ako, Lord, ano bang topic ko? Kasi tutularan ko yung estilo nila, pero hindi ko kaya yung kasi mga bihasa na sila, mga nag-aral na talaga sila ng Bible, ng Biblia Pero sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng gabay. So sa aking pag-i-scroll, binigyan niya ako ng sunod-sunod na mga Word of God. Yung kay Mark, chapter 9, verse 23. Kay Santiago, verse 1, chapter 12. At pangatlo is kay Mateo 21, chapter 21, verse 22. At sa kay Lucas 1, verse 37. Napakarami. Sabi ko, Lord, ang dami nito mahirapan ako mag-explain. So, nung sinuma ko siya, parang sunod-sunod yung kanyang pagkakahanay, yung pagkakabigay sa akin, sunod-sunod. Hindi ko lamutan ako, Lord. Sunod-sunod siya. Tapos, ang hantungan ng sunod-sunod niya, puro siya, prayer pa rin, pananampalataya. Yung faith niya, pananampalataya pa rin, kung saan nandun tayo, yung topic natin, di ba, for 30 days, prayer at saka faith. So ngayon, naalala ko yung sabi ko, ito na nga siya, ginabayan na ako. Thank you, Lord. Kasi maganda yung pagkakasunod-sunod. Yung pagkakasunod-sunod niya ay tatag natin sa kabila ng mga pagsubok. Ito yung at ng aking sinura, ang nilalaman ng mensahe niya ay tibay o lalim ng pananampalataya. Bata yun doon sa kay Mark 9:23, mangyayari ang lahat sa sinumang nananampalataya. So ngayon, bakit tayo bilang mga nananalangin dahil doon sa hinihiling natin sa Panginoon, yung pananampalataya natin, yung eagerness ng ating faith, kailangan patatagin natin, di ba? So ngayon, naandun naman yung sinasabi niya, ang binigay sa akin niya, yung kay Mark 9:23. Tapos, nung sumunod, sabi nga, tatag natin sa kabila ng mga pagsubok. Nung tinignan ko naman yung tatag sa kabila ng mga pagsubok, yung kay Santiago 1:12, mapalad ang taong tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So sabi ko, so kailangan talaga yung ating pananampalataya, kailangan matatag tayo kasi nananampalataya nga tayo, doubt naman tayo. Diba kailangan yung pananampalataya natin, samahan natin ng gawa, nananampalataya, pero andun yung ating faith, natatanggapin natin yung ating hinihiling. So ngayon, kaya yung pagsubok sa atin, kung gaano katibay yung ating hinihingi, hanggang saan tayo, yun yung sinasabi doon kay Santiago, mapalad ang taong tapat sa kabila ng mga pagsubok. So ngayon, kung tayo sinusubukan, may mga prayer tayo na hindi basta-basta agad na ibibigay, minsan sumusuko na tayo.
Pero kung yung prayer natin, sige lang, alam ko, Lord, ibibigay mo yan sa takdang panahon. Mamamalayan mo yun, dumarating. Kaya yung sinasabi dito, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya at nananampalataya. So napakabait talaga ni Lord kasi yung lahat ng salita niya ay talagang pabor sa ating lahat. Tayo na lang yung galampan o isasabuhay natin kung gaano yung mga salitang ibinigay niya, gabay niya. Napakagaling talaga. So, kaya yung kahilingan natin ngayon, panghawakan natin. Kaya yung mga alam natin sa yung mga prayer natin, answered prayer na tayo eh. Marami na dito mga patotoo na narinig ko, na narinig natin, na talagang tinupad na ng Panginoon. Tapos yung tatag ng pananampalataya, sabi nga yung kahapon, narinig ko kay Pastora, yung kay Job, di ba? Sinubukan siya. Kinuha ang lahat ng kanyang yaman, yung kanyang mga alaga, namatay lahat, ninakaw, yung kanyang mga anak namatay, na totally wala siya, broke talaga siya. Pero yung pananampalataya niya, hindi nagbago. Ganon katindi. Pero kung sa atin mangyari, wala na, bibigyan na tayo. Kaya napakatindi. Tingnan mo, ang lakas ng tukso ng Diablo, di ba? Pero pinabayang Panginoon, tingnan mo ang Panginoon kung gaano niya kakilala. Kasi na yung personal relationship niya, alam niya hindi susuko yung si Job. Diba sabi niya, pag sinubukan mo yan, bibigay yan eh. Sabi niya sa Panginoon, diba? Sabi naman ng Panginoon, sige, huwag mo lang patayin. Pero, hindi talaga kahit anong pagsubok ang dumating, nanatili. Nakaya ba natin lahat yun? Parang hirap, no? Ang hirap, pero sabi nga, kung may personal relationship tayo sa Panginoon, talagang aasa talaga tayo sa Kanya. Yung gaya na nasabi kahapon na narinig natin dito, na kapag anak ka, may personal relasyon ka, pag tunay kang anak. So kung mga pinsan-pinsan at kamag-anak ng kapitbahay, hindi ganun katindi yung relationship natin. Kaya pag may relationship, tunay na relationship natin sa Panginoon, talagang napakatatag, hindi tayo susuko. Ganun yung Tapos, naalala ko tuloy dito yung dito sa pangalawang verse na to, yung kay Santiago, yung minsan sinubok ako ng Panginoon. Nung time na buntis ako sa panganay ko, nagtalan ako noon eh. So ay nanak eh. During that time, so ay talaga ako, na-college days ko, nabuntis ako, nagtalan kami. Tapos pagdating sa bahay ng tatay ng anak ko, yung eldest daughter ko, parang hindi ako tanggap. Yung ugali ng biyanan mo ba na yung trabaho ko, inaagaw niya, so naglayas ako, bumaba ako sa bahay nila, bumalik ako sa amin, natagpuan ko ang sarili ko nasa simbahan, umiiyak ako. So ngayon, parang dumating yung time na parang broke talaga, wala ako. Minsan yung sa kantang ko, Friends in the Sun, pag tinutugtog yun, naiyak talaga ako dahil yung sabi nga doon na, Lord, you told me that you will never leave me. But during the times of my suffering, I've noticed that there is only one footprint in the sun. Isa na lang, wala na siya, hindi na ako kasama. Pero sabi ng Panginoon, my son, my precious child, I will never leave you. During the times of your suffering, that there is only one set of footprints, it was then that I carried you. Diba sarap? Yun ang pinangawa-hawa pag narinig. Kapag narinig ko yan, tumatatag talaga yung faith ko kasi hindi pala niya ako iniwan. Akala ko isa na rin pala, karga-karga niya na ako. Napakasarap. Kaya doon tumitatag yung relasyon natin sa Panginoon, doon talagang tumitibay. Kaya doon simula noon talagang ang prayer ko ay handwritten na. Hindi yung sa isip lang nagsusulat ako, Dear Jesus, ganun pa ako eh. Tapos love, your daughter Janet, ganun siya. Tapos dumadating yung time na nagre-review ako, answered prayer ako, kaya ganun ang kaya doon tumitibay yung relasyon ko sa kanya. Tapos doon sa tapos doon sa Mateo 21:22, sabi niya dito, ano nang hingin ninyo? Sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung maniniwala kayo. So kaya talaga yung prayer natin, panindigan na natin na matatanggap natin. Kaya yun talaga, naniniwala ako na itong prayer natin ay makakamit natin. Yung iba, siguro yung ibang prayer natin, hindi pa, pero sa tamang panahon, makukuha natin yon.
So, at saka yung sa huli, yung kay Lucas 1:37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen? Amen. O, diba? Kaya, yung aking ngayon, yung assignment ko ngayon, hindi naman nalalayo doon sa ating pangailangan. Kaya napakabait talaga ni Lord kasi ito yung ipinagkaloob niyang assignment sa akin na para madali na lang sa akin kasi experience ko na eh. Naranasan ko na para hindi ka na mahirapan. Ito, total, danas mo na to. Ito na lang gawin mo. Kaya napakabait ni Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat. Amen. Praise God. Men, chapsoy ba mga kapatid? Parang hindi naman. Parang tinalo pa yata tayo. Diba? Hindi naman chapsoy eh. Napakaganda ng mensahe na muli na ating narinig sa gabi ito about pananampalataya natin. Na pag tayo nga ay nanampalataya at nanalangin na tayo ay hihingi sa Panginoon, tanggapin na natin. Huwag na tayong mag-atubili na sana, Lord, sana, may sana pa. I-claim na natin agad na matatanggap natin ito. Amen, mga kapatid? Amen. Yes, tunay nga na ang ating mga panalangin ngayon ay nakamta na natin sa gabi ito. Amen? Kulang na lang talaga magpastora si Ate Janet. Diba? Mas talo pa nga yata kami sa mga... Kasi lagi yan siya... Sa wakas din, naging friend din kami sa FB. Mamatagal kong nang inaan na mag-friend kami sa FB, hindi ko makita yung pangalan. Kailan lang nag-friend kami. Nakikita ko doon na umaga pa lang, parang si Pastor Jess. Si Pastor Jess naman, nagpapasa ng through text naman si Pastor Jess, nagpapasa ng mga verses. Si Sister Janet naman post naman sa kanya. Mapag-group, lahat yung pinopost niya. Kaya nai-assign din dito sa church na mag-exhort kasi sabi mo nga na meron ka ng experience. Hindi ka naman ilalagay dito kung wala kang experience sa tumayo. Diba? Dahil ang pagtayo mo na ganito, kala mo, lulubog ka sa lupa eh, kasi sobra talaga nakakakaba. Pero sa tulong ng Panginoon, lagi niya tayong pinapalakas. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, thank you Lord. Ngayon tatawagan ko si Pastor Jess na sa banal na hapunan at uulitin niya ang ating program. Amen. Maraming salamat, Pastor Michelle, na wala ang antok ko. Alas 2:30 pa, nandito ako kanina. Kasi meron kaming gawain sa Patay. Kaya galing na kami sa Patay. Nagkaroon kami ng service doon. Akala ko, ritual ay service pala. Kasi ang ritual ay Bible scientific. Ay service pala kanina. Nag-service kami kanina. Kaya nawala na ako nung meron na tayo pananambahan. Bitin po ba kayo? Bitin kayo sa praise and worship? Bitin. Antay nyo na lang sa last night. Mapupusog na kayo dyan. The praise and worship na ating pastora ng kanyang mga kabataan. Bitin pa rin ba kayo sa sa ating mga testimony? Ate Emma, sabi niya Ate Emma, God is the great provider. At tinubog na ang kanilang pangailangan ng kanya na. Si Sister Ena naman, 1 month na lang, malapit na. 1 month na lang, sasakay na sa barko ang kanyang anak. At yun yan, pagpapala po yan. Napakabuti ni Lord, 1 month na lang. Napakaganda. At hindi na siya naiyak kasi victory na ang mangyayari sa kanya. Doon mang bata si bata si Jas. Answer ni Lord ang kanyang panalangin. Nakahanap pa siya ng pera para kay Lola Ante ba yun? Lola Ante? Yun. Nakahanap na siya ng pera para sa lola niya. Para sa pagiging
kailangan ng lula niya kasi may karamdaman. Pero nagpipray pa rin siya na madagdagan pa rin ni Lord ang kanyang hinihingi para mapagaling ang kanyang lula. Ganun talaga katindi ating mga panalangin. Answered prayer. Siguro mayroon tayo yung iba dyan na hindi pa nagpatotoo, pero answered prayer na po kayo. Naiya na kayo pupunta rito. Oo. Tapos estudyante naman, nako, mensahira ka na talaga ng Diyos. It's a messenger of God. Sabi nga dito po ng Muslim, talo pa kayo mga pastor. Patagay mo, binilis niya yung footprints in the sun. Oo. Napaganda no, footprints in the sun. Sabi niya, I will never leave you. Sabi ng ating po ng Diyos. Di kita pababayaan, sabi ng ating po ng Diyos. Kaya na-press ni ate Janet, napagandang isayan. Kaya answered prayer na po tayo. Sabi ng ating misera kanina, answered prayer na po tayo. Amen? Amen! Praise God, praise the Lord. Napakasaya na po sa ating last night natin, napakasaya. Kasi binubuo na namin yung program. Binubuo na namin yung may bahagi dito. Mamarcha po tayo. Simula dyan sa likod, papunta rin. Mamarcha po tayo. Mamarcha po tayo, dala ng bata ang Bible. Dala ng bata ang Lapunan. Dala ng bata ang flower. Kung mayroon tayong flag, Philippine flag at saka Israel flag, mayroon ding magdadala. Pero hindi po bata. Kasi magkaya po yan, mayroon ano yan, mayroon kagayan, mayroon magagaya. Pero mayroon pinaka-art. No, kaya magandang magdadala. Kung kalooban ng Lord na magkaroon tayo ng flag. At saka yun siyempre yung mga participants natin, mga guest natin, si Boss Mada, kasama yan sa mga marcha papunta rito. Yung leader ng GDF na dalawa, kasama papunta rito. At saka yung mga pastor na kasama natin nag-support dito, mamarcha yan papunta rito. Kaya maganda po. Maganda ating arrangement yan. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. At sana tuloy-tuloy pa rin po tayo. Ako nagugulat eh. Nagugulat talaga ako. Pagdating ng mga 5 minutes to 6, kakunti pa rin tao. Pero pagdating exactly 6 o'clock, ang dami ng tao. Amen. Dami talaga ako. Kaya tuloy-tuloy na yan, mas lalo pa pagka tayo na nanambahan. Up to date na tayo, hindi tayo nalilate. Kaya pasalamat tayo sa ating mga Diyos. Ngayon naman mga magulang kapatid ay umako na tayo sa banal na ambulan. Tawagan natin ang ating partner. Sa oras ng ito ay tayo naman ay lumapit sa Diyos. Lahat tayo individually. Lahat tayo lumapit tayo sa ating mga Diyos. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Kahit dyan lang kayo nakupo. Higit lang yung mga mata. Manalangin tayo sa ating Panginoon Diyos. Hingin tayo ng kapatawaran sa Kanya. Linisin niya tayo sa ating kasalanan. Patawarin niya tayo sa ating kasalanan upang tayo maging karapat-dapat sa paghanda. Pagkatapunan. Mga tuloy na sila po. Okay? Kaya na tayo. Panginoon naming Diyos, marami po salamat sa iyong patnubay, sa iyong paggabay sa aming buhay. Thank you for leading us and for anointing us, especially our part in our program. The praise and worship, the message, and all of the parts in our program. Thank you for leading us. At ngayon po, Panginoon, bago namin ginapin ang banal na hapunan, nais namin magpasiyasat sa iyo. Lord, patawad po sa aming mga kasalanan. Kung kami nagkasala, Panginoon, please forgive us. At huwag mo kaming kabayaan, Panginoon. Lagi mo kaming gabayan, lagi mo kaming punahan upang magkaroon ng pagtagumpayan ang aming
ang aming gawain ito for 30 days, prayer and Lord's Supper. Ang bawat sa amin, Panginoon, ay bigyan mo ng kapatawaran at bigyan mo ng freedom, Panginoon, upang kami, Panginoon, maging kalugod-lugod sumunod harapan sa hapon na ito at sa lahat ng aspeto ng aming buhay. We ask this in prayer in the name of our Father and our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Muli namin ilalangin ang tinapay na ito. Panginoong Jesus, muli po namin tinataas ang kusyang ito, Panginoon, simbolo ng iyong katawan na nabayubay sa cross ng Kalbaryo, namatay para sa ikaliligtas ng bawat isa sa amin na nananampalataya sa iyo, Panginoon. Panginoon, ginagawa po namin ito bilang pag-aalaala sa iyong kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din po sa inyong kaloob na buhay, ang dugo ni Jesucristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang siyang nagpugas sa aming mga kasalanan upang kami may turing mong mga anak. Inihandog po namin sa iyo ang aming pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin ipinapahayag ang inyong kaharian at ang lumuling pagbabalik, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ay po, inaangayahan muli ang lahat upang makibahagi sa ating banal na hapunan. Ikaw, ano pwede ko? Parang pwede. Gusto ko. Dala yung music. Background music. Mami mo tawag ka. Hindi lang. Tay, kita mo? Okay po, sabay po natin itaas ang pinapay, simbolo ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Lord Jesus, maraming po rin salamat sa iyong pagmamahal sa amin, sa iyong pag-ibig sa amin, sa iyong pagtubo sa amin, sa magitan ng iyong pagpapapo doon sa krus ng Kalbaryo upang aming mga kasalanan ay tubusin mo po, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay masaya, maligaya na patuloy maglilingkod sa iyo sa kabila ng kami po, Panginoon, ipapot doon sa cross, ngunit ikaw, Panginoon, napakabuti mo. Kaya maraming salamat, Lord. Nawa ma-reflect kami ito sa aming sarili, sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po kami kayo.
sabay po natin itaas ang kupa. Ama namin Diyos, maraming salamat ulit. Ang kupang ito ay simbolo ng iyong dugo na inuos ko noon sa pusat Kalbaryo upang mahugasan ang lahat namin kasalanan, Panginoon. Kaya maraming salamat, O Diyos. Ikaw talaga ang aming Panginoon na pinaglilikuran. Nasaan ko Diyos na namatay ka mula sa ikatlong araw na nabuhay ka maguli. Nagpapatunay lamang ikaw ang aming Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. You are the Lord of Lords, the God of gods, the King of kings. The Lord, we praise you and we glorify your name and we always worship you, Lord, in spirit and truth. Kaya maraming salamat na Lord, magbigay tumuli na reflection sa bawat sa amin. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Sabay-sabay ko naman natin lumihin ang buka. Let's pray. Pero namin Diyos, maraming salamat. Now, O Lord, turuan mo kami ng malalakad ng maayon sa iyong kagutan. I pray, O Lord, that we walk and live according to your will. That we as your children will be cleansed enough to praise you and to worship you and to serve you as our God and Savior. Was this in prayer in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, through our Lord and Savior Jesus Christ. Everybody will say, Amen. 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 Men, tayo na po ay makakaupo. Ngayon naman po ay dumako na tayo sa prayer time. Panguna ni Pastor Jess, Pastora Levy, Pastora Sonia, and Kuya Romain. Yan, silang apat ang mag-pray sa gabi ito. Dahil si Ate Janet ay siya ang ating exhortation. Lahat tayo ay makibahagi sa panalangin. Mga kabataan, mga magulang, ay mataimtim po tayong manalangin sa ating Panginoon. Kung ano man ang ating gustong hingiin sa Kanya sa gabing ito, kung ano ang personal na prayer natin, ay manalangin po tayo, huwag po tayong maingay. Amen. Po, nandito na po tayo sa time ng ating paglapit sa ating Panginoon. Maaari po tayo po ay mag-concentrate sapagkat ang Panginoon ang ating kausap. Siya po ang ating harap ngayong gabi ito. Kaya po natin ang ating ulo, kita din ang ating mga. Panginoon, maraming salamat muli. Nandito kami, O Lord, nagpasalamat muli sa inyo. Mula noon hanggang ngayon, sa aming prayer meeting sa gabi-gabi. Salamat, Panginoon, sa iyong patnubay at gabay. Patuloy, O Lord, ikaw, Panginoon, ang nagabay sa amin, sa aming gawain, hanggang matapos ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong magandang loob, na ikaw ang Diyos, Diyos na makapangyarihan, tumutugon sa lahat ng aming panawagan, tumutugon sa lahat ng aming pangangailangan. Maraming salamat, O Diyos, narito kami, tulog sa iyo, Lord God, muli. Aming nilalapit, Ama, sa inyo. Si Madam, na pumiling sa iyo ng prayer ngayong gabi, na siya, Panginoon, ay bigyan mo raw siya ng pangailangan pinansyal hanggang matapos po ang aming meeting na ito, Panginoon. Nagigitin siya, Panginoon, ng malaking panalangin sa iyo. Alam namin, Panginoon, na hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi kami abutin ng mga pagpapala. Maraming salamat po, Lord, na ito, Panginoon, aming nilulog sa inyo, na naman ang kanyang kakulangan, ikaw ang magpuno sa kanya, sa pinansyal na pangailangan, spiritual, physical na pangailangan. Tinadalangin namin, O Lord, ang aming bahay-sambahang ito, na ipunuin mo ito, Panginoon, ng iyong mga biyaya. Bukas, mayroon kaming pagsamba sa umaga, nawa ang iyong kapangyarihan ang siyang gumawa sa aming talagitnaan. Dalangin ko rin, Panginoon, sa inyo, sapagkat, Ama, hindi lamang kami pumunta dito upang purihin ka
kundi Panginoon, kami Ama ay nagpunta dito upang makapakinig ng kanya-kanyang mga sariling mga putahe ng mensahe. Kaya Panginoon, maraming salamat na ikaw nagbigay din ng kaalaman sa aming mga kasamahan, O Lord. Maraming salamat na iyong Panginoon itong ginawa sa oras na ito, sa gabi-gabi, bagat mayroon ikaw layunin kung bakit Ama ay ito'y aming ginagampanan. Dinadalangin namin, O Lord, sa inyo ang aming freedom bill. Patuloy mo, Panginoon, itong bigyan ng kapayapaan, bigyan mong kaayusan sa lahat ng taong nakatira dito, Lord God. Malabas man at loob, ikaw, O Diyos, ang magabay sa mga taong nakatira dito, Lord God. Dinadalangin namin, O Lord, nawa, Lord God, ito'y mapuspos, Panginoon, ng kabanalan sa loob, labas, sa mga tao, bigyan mo rin sila, Panginoon, ng takot, bigyan mo rin sila, Panginoon, ng presensya mo, na sila, Panginoon, makalapit sa iyo. Ano man po, Panginoon, ang aming minmithi ng aming puso, ikaw, Panginoon, nakakalam sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, dalangin namin, patuloy mo kaming bigyan, Panginoon, ng kalayaan, bigyan mo katagumpayan ang aming prayer na ito. Hanggang sa pagtapos ng aming buwang ito, patuloy ikaw, O Diyos, ang magpatnubay sa amin sa araw-araw naming mga panalangin. Nandito kami, isa't isa kami nanalangin sa iyo. Alam namin na nandyan ang iyong katugunan sa amin, nakarinig ka sa aming tinig, at alam mo, Panginoon, ang minimiti ng aming puso. Kaya, Panginoon, dalangin namin sa mga oras na ito, ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan, labas man at loob man, O Lord. Kumilos ikaw, O Lord, para sa mga tao na muli silang makarinig muli ng pagkain espiritual, O Lord. Hindi lang pisikal, Ama, ang aming kakainin para kami mabusog, kundi higit sa lahat ang inyong salita na pinaka-importante po sa aming kaluluwa. Kaya, Panginoon, dalangin namin, nadagdagan mo pagbilang namin bukas, O Lord. Nililig namin ang iyong presensya, nililig namin ang iyong kalooban, na marami, Panginoon, silang makarating bukas ng umaga. Ang lahat na ito, Panginoon, aking dinadalangin sa iyo, ang lahat sa pangalan lamang ng tagapagligtas na si Jesus kung ngayon o magkailanman. Amen and amen. Amen, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy tayo, mga kapatid, sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen, Lord. Muli salamat po, O Diyos, ng maraming. Tunay na ikaw po ang Diyos na kailanman po ay hindi po nagbabago. Ikaw ang Diyos na nagsabi na hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan, Panginoon. Kaya salamat po ng maraming. Father God, again, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, sa gabay ng patnubay ng Banal na Espiritu Santo, salamat po. Salamat sa lahat po, Panginoon, magmula pa po kanina. Lord God, yung pagpunta pa lamang po namin sa lugar na po ay isa na pong katagumpayan, Panginoon, Lord God, sa buhay po ng bawat isa. Dahil hindi po madali, Panginoon, ang pagparito, lalo po ganito ang panahon, Panginoon. May mga kapatiran po kami, even me, O Lord God, ay nagkagaling pa po sa malayo. Pero tunay, O Diyos, na ikaw po, Panginoon ng Diyos, na nagsabi na kami ay patuloy na magsama-sama sa lugar na ito dahil, O Lord God, katatagpuin mo ang bawat isa sa amin. Salamat po. Salamat. Jesus, aming Diyos, aming tagapagligtas. Salamat po. Salamat ng marami. Lord, salamat din, O Diyos, sa mga awitin na aming, Lord God, na ihandog sa iyo. Salamat sa oportunidad na naaawitan ka pa po namin. Hindi po sa lahat ng oras, hindi po sa lahat ng panahon, ay kaya po namin umawit. Kaya salamat po na binigyan mo po kami ng lakas, binigyan mo kami, Panginoon, ng desire to worship you sa pamamagitan ng mga awitin aming ginawit. Salamat sa mga bata, sa mga youth ng Bethel Church. Salamat sa patuloy, O Lord God, na pagbibigay nila ng kanilang oras, ng kanilang talento sa iyo. Salamat sa kanilang Kuya Longlong, Panginoon, kay Ate Leia, na patuloy, O Diyos, na nag-encourage sa bawat isa sa kanila. Salamat, O Diyos, patuloy mo sila nakasihan, patuloy mo sila, O Lord God, patnubayan, upang, O Lord God, magmula po sa kanilang kabataan until the day na kunin mo sila
ay napapapurihan ka nila, Panginoon. Nagagamit sila for your glory. Thank you even, Father God, sa aming mga pastors, Lord God, kay Pastor Jess, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Lord God, sa kalakasan na patuloy mo pong binibigay sa Kanya. Lord, hindi po namin batid ko anong pang pangangailangan ng aming pastor. Ngunit, Lord, whatever it is, O Lord God, thank you. May kinatag po na, Panginoon. Ganon din po, Diyos, kay Pastor Aleti. Thank you, Lord God. Salamat po. Sa panalangin niya po kanina, thank you, Lord, dahil tinugot mo na nga po. Sa araw po ng bukas, marami po siyang mababahagian ng iyong banal na salita. Maraming pupunta rito sa lugar na to to worship you, Panginoon. Kaya thank you po. Thank you po sa katugunan ng kanyang panalangin. Maging Lord God kay Pastor Michelle, kay Pastor Joel, Lord, salamat. Salamat. Maging sa kanilang mga anak, salamat po. Napatuloy mo sila na dinadala dito ng safe and sound, Lord God. Salamat sa desire nila to